Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Isa akong estudyante, kaya madalas talaga akong nagpupuyat tuwing gabi. Sa dami kasi ng kinakailangang tapusin sa bawat araw, dahil sa mga deadline at kadalasan, pasana kinabukasan, inaabot ako ng madaling araw. Minsan pa nga, nasisikatan na ako ng araw nang wala pang tulog. Ngunit netong mga nakaraang gabi, may napapansin akong kakaiba. Medyo weird. Pero nakakarinig ako ng tunog. Parang iyak ng sanggol. Pero binabaliwala ako na lamang ito at nagpapatugtog sa aking cellphone. Hindi naman kasi ako matatakotin. At hindi din ako masyadong nagpapaniwala sa mga nakagawian na ng mga matatanda. Siguro dahil na rin sa makabagong panahon ngayon. Sumunod na gabi nun, nagpuyat muli ako. Pag mga ganong oras kasi, mas nakakapag-isip ako ng maigi. Nakakapag-focus ako. Para mas makapag-focus ako, nagpapatugtog ako doon sa aking cellphone at isinasalpak ang aking headset sa kaliwang tenga. Habang yung isa naman naka-open lang. At habang ginagawa yun, nakaramdam ako ng uhaw. Kaya nagpunta muna ako sa kusina at kumuha ng tubig. Habang umiinom, muli kong narinig ang pag-iyak ng bata. Iyak to ng isang sanggol. Ngunit parang impit na iyak lamang ito. Pagkatingin ko sa aking G-Shock na peke, alauna na. Peke yun kasi imbis na shock ang nakalagay, shook. Bali G-Shock ang tatak. At kapag nakikita ko yun, natatawa ako. Pero sinusuot ko pa din. Dahil dun sa relo na nabaliwala na ang naririnig ko. At pinilit ko na lang na wag pansinin ang aking naririnig. At dahil kalaliman na ng gabi nun, umaalingaw-ngaw ang pag-iyak ng bata. Kahit paimpit lamang ang iyak nito. Pinilit ko na lamang itong baliwalain at bumalik ako sa aking ginagawa. Kaagad kong sinalampak ang headset sa aking tenga. Ngunit sa pagkakataong ito, magkabila ng headset ang nakasalpak sa aking tenga para hindi ko marinig ang naririnig ko kanina. Itinodo ko ang volume sa aking cellphone. Sabay balik sa aking ginagawa para makapag-focus. At epektibo ang ginawa ko at nakapag-concentrate agad ako. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarinig ako na parang nag-static sa aking pinapakinggan. Parang nawala ng signal ang aking CP at nag-i-static ito. Maya-maya pa ay muli kong narinig ang impit na pag-iyak ng sanggol. Mahina lamang ito, subalit kahit naka-headset ako, rinig na rinig ko ito na parang umalingaw-ngaw sa aking tenga. Kaya bigla akong napatigil sa aking ginagawa at kaagad kong inalis ang aking headset. Pagkaalis ko ng aking headset, bigla naman itong nawala. Napapansin ko na bandang alauna hanggang sa mag-aalas 3 ng madaling araw, nakakarinig ako ng pag-iyak ng sanggol. Ang ipinagtataka ko, bakit ako nakakarinig nun? Wala namang bagong silang na sanggol dito sa lugar namin. At isa pa,
Hindi naman sira ang tenga ko. At wala rin itong diferensya. Medyo weird at medyo nakakakilabot lang kasi. Dahil hindi siya normal na naririnig ko ng mga ganong oras. Sa ganong oras din, ako na lamang ang mag-isang gising sa bahay. May tatanong lang po ako. May pag-aalinlangan kong tanong kay Lola. Ano naman yun, iho? Inihinto muna ni Lola ang pagtutupi ng damit at hinarap ako. May bagong panganak ba na baby dito sa paligid natin o sa kapitbahay? Tanong ko kay Lola. Wala akong alam. Saka, paano mo maririnig yun Medyo malayo ang kapitbahay natin dito. Sagot ni Lola. Ang lola ko may nalalaman sa mga ganyang bagay. Sa katunayan, madalas itong magkwento sa akin dati ng mga kababalaghan. Lalo na nung bata pa lamang ako. Sila Lola kasi ay taga-Bisaya yan sila. Pati ang aking nanay. Sa father side ko naman, ang taga-Quezon. Laan na po bang gagawin kapag nakarinig ka ng iyak ng sanggol sa kalagitnaan ng gabi? Ngayong wala namang sanggol sa paligid. Diretsahang kong tanong kay Lola. Gulat na napatitig sa akin si Lola. Nako, delikado yan. Saan mo naman nalaman yung ganyang bagay? Katanungan lang po sa eskwela, Lola. Pagsisinungaling ko pa. Hindi dapat sa walang bahala ang ganyang naririnig. Alam mo ba, senyalis yan na may sanggol na pinupuntiryang bibigtimahin ang isang masamang elemento. Kailangang maitaboy o mapuksa agad ito bago pa mahuli ang lahat para sa sanggol. Sagot pa ni Lola. Ganun po bala? Paano naman po malalaman yung kinaroroonan ng biktima? Mapanlin lang. Pero ito ang tatandaan mo. Kapag malakas ang iyak ng sanggol na naririnig mo, nasa malapit lang yan. Kapag naman mahina lang, nasa malayo ito. Maaari mo itong matunton sa pamamagitan ng pagsunod dito. Subalit iba yung pag-iingat ang kinakailangan mong dalhin upang mapuksa ang mga bagay na. Ano naman pong pamuksa ang ginagamit dyan? Teka, bakit parang interesado kang malaman? Tanong pa ni Lola. Pero hindi na bale. Mas mabuti na yung may alam ka. Magdala ka lang ng kahit na anong patalim. Dadasalan mo muna ito. Kapag nakita mo na, gumuhit ka ng krus sa lupa sa direksyong paharap sa kalaban. Gamit ang patalim, ay ibaon mo ito sa gitnang bahagi ng krus na iginuhit mo. Ngunit bago yan, kinakailangan tawagin mo muna ang pansin ng nilalang na to. Ano naman pong itsura nung nilalang na yan? Sagot ko pa. Kagaya ng aswang, sumisip-sip ito ng dugo ng sanggol. Makikita yang nakadapo sa bubungan ng bahay kung saan naroroon ang pinupuntirang biktima. Katulad din ng manananggali, kalahating katawan lang ang anyo nito. Pero ang naiiba sa halip na pakpak ang pang-atake, ginagamit nitong panakal sa biktima ang nakalawit na bituka na tila kawad ng buhok. Habang sinasakal ng nakalawit na bituka ang biktima, kikilos naman ang napakahabang dila nito tungo sa pusod ng sanggol at dahan-dahang sisip-sipin ng dugo hanggang sa wala nang matira.
Kaya bigla akong nasabi sa sarili na susubukan ko ito mamaya. Ano ka mo? Ang sabi ko pula, paano naman ito mapupuksa? Bumalik tayo sa naunang sinabi ko. Kapag natawag mo na ang pansin ng nilalang na to, ikaw naman ang pagbabalingan nito ng pansin. Maging alerto ka dahil ikaw na ang aatakihin nito. Kapag nakahanap ka ng pagkakataong maputo lang nakalawit nitong bituka, gawin mo nang walang pag-aalinlangan. Sa ganyang paraan lamang, mapupuksa mo ang nilalang na to. Pagkadinig ko na naman yun, tanging tango na lang ang itinugon ko kay Lola. Dumating ang gabi at sinadya kong huwag matulog. Hihintayin ko ang alauna ng madaling araw. Yun yung oras kung kailan ako madalas makarinig ng pag-iyak ng sanggol. Susubukan ko itong sundan at isasagawa ang itinurong paraang pamuksa ni Lola. Nagtungo akong kusina at binuksan ang kaban ng yumao kong lolo. May itinago kasi itong patalim na mayroong halos 2 dipa ang haba. Ito ang kadalasan niyang daladala nung nabubuhay pa siya. Sabi niya, sa natatandaan ko, pinapahiran to ni Lolo ng banal na langis at binigyan ng orasyon. Sa tingin ko, malakas ang laban ng armas na to. Pinasadahan ko ng tingin ang kabuuan ng patalim at saka isinukbit ko sa aking tagiliran. 10:00 pa lamang ng gabi, pero tahimik na ang paligid. Nakapatay na ang mga ilaw, pero may mangilan-ngilan pang nakasindi. Maririnig din ang mga tahol ng aso at ingay ng mga naghahabulang pusa sa kalsada. Halos wala nang dumaraan. Ilang oras na lang din ang hihintayin ko bago mag-alauna. Nakaupo lang ako malapit sa bintana. Inaaliw ko muna ang sarili sa pagmamasid sa kadiliman ng gabi. Pasipol-sipol pa ako nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso. Napakunot ang noo ko nang may makita akong isang babae na mabagal na naglalakad sa kahabaan ng kalsada. Naglalakad lamang ito. At kasabay nun, ang mga asong nakaharap sa kanya habang umaalulong. Pinagmamasdan ko lamang ang babae. Ngunit habang tumatagal, nagiging pamilyar sa akin ang babae niyon. Kinilabutan ako sa pag-alulong ng mga aso dahil hindi ito normal sa aming lugar. Kaya naisipan kong batuhin na lamang ang mga to nang matigil. Pero bago ko pa man madampot ang tsinelas na sana'y ibabato ko, bigla na lamang nagtakbuhan ng mga aso at dun ko napagmasdang maigi yung babae. Siya si Maya. At habang pinagmamasdan ko ito, laking gulat ko na wala man lamang itong anino. Itinuon ko pa ng maayos ang pansin ko sa kanya. May ilaw sa harapan niya dahil may poste ito ng ilaw. Kaya dapat may anino siya. Pero wala akong aninong nakikita. Ang mga aso kaninang nagstakbuhan nagbalik na. Bumalik ito at may kasama pang ibang mga aso. Mas dumami pa ang bilang nila. At sabay-sabay nagsipag-alulong. Kaya napatakip na lamang ako sa akin tenga. Dahil nakakakilabot ang tunog na nililika ng mga to. Napakasakit sa tenga. Pati mga balahibo ko sa katawan ay nagsipagtayuan. Si Maya.
siya yung kilalang anak ni Aling Muning. Nalaman ng usap-usapan dito sa aming lugar, kahit noon pa, na si Aling Muning daw, isa raw aswang. Hindi yun pinaniniwalaan dahil hindi naman napapatunayan. At isa pa, napakabait ni Aling Muning para maging aswang. Pero itong anak naman niyang si Maya, mabibilang lang sa daliri ang paglabas nito sa kanilang bahay. At kadalasan itong lumalabas tuwing gabi. At madalas nakayapak lamang ito. Magulo ang buhok. Naanimoy sinabunutan ng 7 gansa. Hindi rin ito nakikipag-usap sa kahit na sino. Kay Aling Muning lamang ito nakikipag-usap. Nagtatago rin ito kapag may bumibisita sa kanila. Patuloy pa rin sa paglikha ng ingay ang mga aso. Kaya sa inis ko, hahagisan ko na sana ng arinola ang mga asong alulong ng alulong. Ngunit bigla na lang namilog ang mga mata ko at napaawang ang aking bibig nang bigla na lamang lumipad sa hangin si Maya. Pilit siyang hinabol ng mga aso, ngunit lumilipad talaga si Maya. Sa nakita ko natulala ako saglit. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko dahil baka sakaling nananaginip lamang ako. At medyo sinampal-sampal ko pa ang mga pisngi ko. Pagkatingin ko'y lumilipad talaga si Maya. Ngunit sa kabila ng aking nakita, imbis na magtago mas nanaig ang aking pagiging mausisa. Dali-dali akong lumabas ng kwarto nang bigla ko nalang marinig na may sanggol na umiiyak. Muli ay napatingin ako sa rilos na suot ko. Mag-aalas 12 pa lamang. Pumasok naman agad sa utak ko ang mga sinabi ni Lola kanina. Pinakinggan ko ang lakas ng ingay nito. Malakas na malakas ang ingay ng sanggol. Pumapalahaw ang iyak ng bata. Nang ibig sabihin nasa malapit lang ito ayon kay Lola. Mahigpit kong hinawakan ng patalim sa aking tagiliran at maingat na isinara ang pinto para hindi magising si Lola. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan, pero sinundan ko ang iyak ng sanggol. Dahan-dahan ako at ingat na makalikha ng kahit anong ingay, hanggang sa makarating ako sa bahay nila Aling Nene. Ang bahay nila Aling Nene nasa gitna ng sagingan na sila rin ang nagmamay-ari. Kaya napaisip ako na kung may sanggol ba rito sa lugar nito, dahil parang wala naman ako napapansin o nakitang buntis si Aling Nene. Kaya hinintay ko na lamang na may mangyaring kakaiba sa paligid. Upang maikubli ko ang aking sarili, dumapa muna ako sa damuhan na parang nakadapang baka. May katabaan kasi ko. Medyo malapad. Lumipas ang ilang sandali, pero wala namang nangyayari. Namula na lamang itong pisngi ko at saka ang binti ko. Kakahampas dahil pinagpiestahan na ako ng lamok. At dahil walang nangyayari, napagpasyahan ko na lang umuwi. At noong mga sandaling yun, hindi ko na rin naman na naririnig pa ang iyak ng sanggol. Pakiramdam ko nasasayang lang ang oras ko dito. Kaya dahan-dahan akong tumayo at nagpagpag ng aking sarili nang may mapansin akong malaibong figura sa bubong ng bahay nila Aling Nene. Kaya napadapa muli ako upang maikubli ko ang aking sarili. Napakalapad ng pakpak nito. Hindi kaya ito na yung sinasabi ni Lola
Sa isip-isip ko, may buwan naman ng gabing yun at hindi masyadong madilim. Kaya maaaninagan mo ang mga bagay-bagay. Kagaya ng sabi ni Lola sa kwento niya kanina, ang isang ito'y kalahating katawang lumilipad. May malalapad na pakpak at may tila kawad ng kung ano ang nakalawit sa tiyan nito. At sa mga sandaling ito'y naririnig ko na ulit ang pag-iyak ng sanggol. Kaya walang ano-ano gumuhit ako ng hus sa lupa sa aking pinagdapaan. At sa sobrang pagmamadali ay agad kong ibinaon ang hawak na patalim sa gitna nito. Tay, mali yata. Ano ba yung sabi ni Lola? Hinugot ko muli ang pataling na ibinoon ko sa lupa at pilit kong inalala ang bili ni Lola. Dapat palang makuha ang atensyon ng nilalang bago ibaw ng patalim. Kaya pumisto ako ng maayos para mapansin ng nilalang na yun. Wala na ako ibang maisip kundi sumigaw na lang. Tinawag ko ito. Sumigaw akong malakas at kumaway-kaway pa ako na para akong isang artista. Nakailang sigaw ako sa pagtawag rito. Subalit hindi man lamang ako nito napapansin. Kaya ang ginawa ko ay dumampot ako ng bato at binato ko ito. Nakailang beses akong bato, ngunit wala pa rin nangyayari. Ano ba yan? Hindi ako pinapansin. Kaya kumuha ako ng malaki-laking bato at nilagyan ko ng buwelo ang pagbato ko. Pagbato ko ay sakto. Tinamaan ito sa noo. Kaya napatingin ito sa aking gawi. Napatalon pa ako ng matamaan ito dahil napagtagumpayan kong makuha ang atensyon nito. Bumungad naman sa akin ang nakakatakot nitong pagmumuka. Naglalakihan ng mapulang pares ng mata nito at may dilang sumasabay sa kahabaan ng buhok nito. Hindi ko na napansin ang mga kamay nito at ibang parte ng katawan. Ngunit direktang makikita ang laman loob nito, lalong-lalo na ang nakalawit na bituka. Naakala mo'y nagkukumpulang ahas sa galaw nito. Pagkakita ko yung inataranta ko, nagkakaiba nga aking nakikita. Biglang dumaloy ang takot sa aking dugo. Ninervis ako. Napatakbo ko pabalik. Nang maya-maya pa'y lumipad ang nilalang na to patungo sa akin. Kaya napasigaw na ako ng saklolo. Napatawag na ako sa pangalan ni Lola. At sa tingin ng aswang na to, ako na yung kakatayin nito. Kaya lalo akong napasigaw ng saklolo. Binilisan ko ang aking takbo ng higit pa sa kanina. Parang takbong magnanakaw ang ginagawa ko. Nang bigla na lamang ako sumubsob sa lupa. Nadapa ako. Walang yung nakausling ugat na yan. Napatid pa ako. Kaya pagtihaya ko, ay kitang-kita ako na yung nilalang. Pasugod na ito sa akin. Huwag. Hindi ko sinasadya. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ko alam pero ang desidido kong mapuksa ang nilalang na yun kanina ay napalitan na ng kakaibang takot at pagkaduwag. At dahil sa sobrang takot ko ay kung ano-ano lang pinagsasabi ko. Kaya mas napasigaw pa ako ng lalo. At papalapit na ng palapit sa akin ang nakalawit na itong bituka. Napaiwas na ako ng tingin. Inarang ko na lamang ang dalawang palad sa aking mukha. Dahil sa puntungin maging ang patalim na dala ko kanina ay nabitawan ko na at hindi na alam saan tumilapon. Ngunit sa huling sulyap ko, konti na lang at masasakal na ako ng bituka na yun. Nang bigla na lamang
Napuno ang kapaligiran ng nakakasindak na itong hiyaw. Para itong pumalahaw. Ngunit nakakakilabot ang nilikha na itong tunog. Nagsisisigaw ito. At lumilipad pa itaas at kung saan direksyon. Habang nakasalampak sa lupa, ay pilit kong inahanap yung patalim na dalaw kanina. Kumapaka pa ako sa aking paligid upang hanapin yung patalim nang may makapa akong mamasa-masa. Pagkataas ko ay naputol na bituka ang hawak-hawak ko. At napasigaw na naman ako. At sa pagkaripas ko pagtayo dahil doon, ay nakita ko si Lola. Nasa may hindi kalayuan at may hawak-hawak itong itak. At parang may sinasambit itong mga katagang kakaiba. Hindi ko na malaman kung saan nagtungo ang nilalang na yun. Ngunit pagkakita ako kay Lola, ay napatakbo agad ako at napaakap dito sa sobrang takot. Ngunit pagkaakap ko ay pingot ang isinalubong sa akin ni Lola. O kaya naparay na lang ako. Ayan, ang lakas ng loob mo, no? Umuwi ka nga. Ngunit sa kabila nun bilib na bilib ako kay Lola. Kung paano yun nagapi ang nilalang na yun. Hindi ko na nakita simula nun si Maya. At hindi ko na rin alam anong nangyari sa kanya. Ngunit sa kabila nun, bilib na bilib ako kay Lola. Dahil sinong mag-aakala na ang isang matanda ay magliligtas sa isang kagaya ko. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko naman pong i-shout out ang Samahang Maralita. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Dalisay. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Barangay 185 kay Kapitan Ato Oliva. Shoutout din po kay Ma'am Myra de la Cruz at sa buong kagawad ng Barangay 185 at kay Konsihala Ma'am Tess Heralde. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po.
Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.